Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na nangungunang apat na pinakamahusay na karne para sa mabilis na pag-alis ng mga lason at pag-ayos ng mga bato. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang karne na pinipili mo araw-araw ay maaring dahan-dahang makasira sa iyong mga bato o makatulong sa mga to na linisin ang mga lason at gumaling ng mas mabilis. Karamihan na sa mga tao ay iniisip na ang mga bato ay gumagana lamang bilang simpleng mga filter. Ngunit sa katotohanan, ang mga bato ay mga buhay na organo. Ang mga ito ay tumutugon sa lahat ng iyong kinakain, lalo na sa uri ng protina na inilalagay mo sa iyong katawan. Ang maling karne ay maaring magpahirap sa mga bato, magdulot ng pamamaga at magpabara ng dumi. Ngunit ang tamang karne ay maaaring mas madaling iproseso sumuporta sa pag-ayos ng tissue at makatulong na mabawasan ng toxic stress sa loob ng katawan. Sa Estados Unidos, maraming pag-aaral sa nutrisyon ng bato ngayon ang nagpapakita ng isang nakakagulat na bagay. Hindi ito palaging tungkol sa pagkain ng mas kaunting karne. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang uri ng karne. Ang ilang karne ay lumilikha ng mas maraming dumi at asido sa katawan, habang ang iba naman ay nagbibigay ng malinis na protina na mas ligtas na kayang iproseso ng mga bato. Ngayon, susuriin natin ang apat na karne na madalas inirerekomenda sa mga dieta na angkop sa bato sa Amerika. Matututuhan mo kung bakit ang mga ito ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga lason, paano nila sinusuportahan ang pag-ayos ng bato, at kung paano ang maling paraan ng pagkain nito ay maaring magdulot ng kapahamakan. Siguraduhin na manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil ibabahagi ko rin ang pinakaligtas na paraan ng pagluluto na maaaring makabawas sa stress ng bato at makatulong sa iyong katawan na mas madaling sumipsip ng protina. Isang bagay na hindi gaanong pinag-uusapan ng karamihan. Numero 1, walang balat na chicken breast. Kapag pinag-uusapan ng mga karne na mas madali para sa mga bato ang walang balat na chicken breast, ay madalas na isa sa mga pinakaligtas na pagpipilian na iminumungkahi ng mga doktor. Gumagana ang mga bato sa araw at gabi upang linisin ang dumi mula sa dugo. Sa bawat pagkain ng protina, ang katawan ay nagiging bahagi nito sa dumi na dapat alisin ng mga bato. Ang magandang balita ay ang ilang protina ay mas madaling gamitin ng katawan. Ang chicken breast ay isa sa mga ito. Nagbibigay ito sa katawan ng matibay at malinis na protina na nakakatulong sa pag-ayos ng mga kalamnan at tissue ng katawan habang nagiiwan ng mas kaunting dumi para iproseso ng mga bato. Ang pananaliksik na inilathala sa clinical nutrition ay nagpakita na ang mga taong lumipat mula sa red meat patungo sa lean poultry tulad ng manok ay madalas na nakakakita ng mas mababang blood urea nitrogen levels. Ito ay isang simpleng pagsusuri sa dugo na ginagamit ng mga doktor upang makita kung gaano kahirap gumagana ang mga bato. Ang mas mababang antas ay karaniwang nangangahulugan na ang mga bato ay nasa ilalim ng mas kaunting stress. Nakatutulong din ang chicken breast dahil natural, itong naglalaman ng mas kaunting phosphorus kaysa sa maraming red meat. Ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag humina ang mga bato, nahihirapan silang alisin ang sobrang phosphorus mula sa dugo. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang phosphorus ay maaring magpahina sa mga buto at maaring magpataas ng panganib ng mga problema sa puso. Ipinaliwanag ng National Kidney Foundation na ang pagpili ng mga pagkaing protina na mas mababa sa phosphorus ay maaring makatulong na pabagalin ang pagkasira ng bato. Ang isa pang benepisyo ay ang chicken breast ay napakababa sa saturated fat. Ang sobrang hindi malusog na taba
ay maaaring makairita sa mga daluyan ng dugo at pabagalin ang daloy ng dugo. Ang mga bato ay umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang maayos na ma-filter ang mga lason. Kaya ang mas kaunting pamamaga sa loob ng katawan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang manok ay mas madali ring tunawin ng katawan at karaniwang lumilikha ng mas kaunting asido pagkatapos kumain. Maraming pag-aaral sa nutrisyon ng bato ang nagpapakita na ang mas mababang antas ng asido ay nakakatulong na mabawasan ang presyon sa maliliit na bahagi ng mga bato na nag-filter. Ngunit ang manok ay maaaring mawala ang mga benepisyo nito nang napakabilis depende sa kung paano ito niluto. Ang pritong manok o crispy breaded chicken ay maaring popular na comfort food, ngunit madalas itong nagdadala ng malaking dami ng asin at hindi malusog na taba. Ang sobrang asin ay maaring magpataas ng presyon ng dugo at ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pinakamalaking sanhi ng pagkasira ng bato ayon sa American Heart Association. Ang mga processed na pagkain ng manok tulad ng nuggets, frozen patties o sliced deli chicken ay maaring mas mahirap pa para sa mga bato. Ang mga produktong ito ay madalas na naglalaman ng mga phosphate additives na madaling nasisipsip sa dugo at maaring mabilis na mamuo sa mga taong may problema sa bato. Ang pinakaligtas na paraan upang tamasahin ang manok para sa kalusugan ng bato ay ang panatilihin itong simple. Ang pinakuluang inihaw o bahagyang inihaw na chicken breast na walang balat ay karaniwang ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang paggamit ng natural na damo lemon o mild spices sa halip na asin ay maaaring makatulong na mapanatili ang lasa nang hindi nagdaragdag ng sobrang stress sa mga bato. Ang simpleng pagluluto ay maaaring hindi gaanong nakakaakit, ngunit nakakatulong ito sa katawan na gumamit ng protina ng mas ligtas at nagbibigay sa mga bato ng mas mahusay na pagkakataon na magpahinga at mag-ayos sa paglipas ng panahon. Numero 2, lean turkey. Kapag naghahanap ng mga karne na malumanay sa mga bato ang lean turkey, ay isa pang opsyon na madalas inirerekomenda sa mga meal plan na angkop sa bato sa Estados Unidos. Ang turkey ay karaniwang ginagamit bilang kapalit ng red meat dahil nagbibigay ito ng matibay na protina habang lumilikha ng mas kaunting strain sa mga bato. Mahalaga pa rin ang protina lalo na para sa mga nakatatanda dahil nakakatulong ito na mapanatili ang lakas ng kalamnan, sumusuporta sa paggaling at nakakatulong sa katawan na manatiling aktibo. Ang lean turkey ay nagbibigay sa katawan ng sapat na protina upang mapanatiling malusog ang mga kalamnan. Ngunit karaniwan ay hindi ito nagiging sanhi ng parehong mabigat na pagbara ng dumi na maaaring mangyari sa mas matataba o mas maitim na red meat. Ang balanse na to ay ginagawang popular na pagpipilian ang turkey sa maraming renal nutrition program. Ang isang mahalagang benepisyo ng lean turkey ay naglalaman ito ng mas mababang antas ng purine kumpara sa maraming uri ng red meat. Ang purines ay natural na substance na matatagpuan sa mga pagkaing protina at kapag sinira ng katawan ng mga ito, nagiging uric acid ang mga to. Kapag sobrang dami ng uric acid ang namumuo sa dugo, maaari itong bumuo ng matutulis na kristal na maaring makairita sa mga kasukasuan at magdulot din ng labis na stress sa mga bato. Ipinakita ng mga pag-aaral sa nutrisyon ng bato na ang pagbaba ng purine intake ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagbuo ng uric acid na maaaring magpababa ng maliliit na antas ng pamamaga sa loob ng mga tisyu ng bato. Ang mas kaunting pamamaga ay maaaring makatulong sa mga bato na mas maayos na mag-filter ng dugo lalo na sa mga unang yugto ng sakit sa bato na kroniko. Sinusuportahan din ng turkey ang pagpapanatili ng kalamnan nang hindi nagdudulot ng malaking pagtaas sa creatinine, na isa pang produkto ng dumi na sinusubaybayan ng mga doktor upang suriin ang paggana ng bato.
Nagbibigay din ang lean turkey ng mga nakakatulong na sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang proteksyon ng bato. Naglalaman to ng selenium, isang mineral na kilala sa pagtulong sa katawan na labanan ang oxidative stress. Nangyayari ang oxidative stress kapag ang mga nakakapinsalang molekula ay sumisira sa mga cell kabilang ang mga cell ng bato. Gumagana ang selenium tulad ng isang kalasag na nakakatulong na protektahan ang mga tissue mula sa pagkasira sa paglipas ng panahon. Ang turkey ay isa ring natural na pinagmumulan ng B vitamins na nakakatulong sa katawan na gumawa ng enerhiya, sumusuporta sa kalusugan ng nerbyo at tumutulong sa paggawa ng red blood cell. Ang mga sustansyang ito ay lalong mahalaga dahil ang mga problema sa bato ay minsan ay maaring humantong sa pagkapagod at panghihina. Ang pagpapanatili ng katawan na nourish sa mga bitaminang ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang pang-araw-araw na enerhiya at sumuporta sa pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, ang paraan ng paghahanda ng turkey ay may malaking pagkakaiba. Maraming popular na produkto ng turkey na ibinebenta sa mga tindahan tulad ng smoked turkey, deli turkey slices o cured turkey ay madalas na naglalaman ng napakataas na dami ng sodium. Ang sobrang sodium ay maring magdulot ng pagbara ng likido sa katawan at magpataas ng presyon ng dugo na parehong nagpapataas ng presyon sa mga bato. Bilang karagdagan ng mga processed turkey product ay madalas na naglalaman ng mga phosphate preservative na madaling nasisipsip sa bloodstream. Ang mga additives na ito ay maaring magpabilis sa pagpeklat ng bato at mas pahirapan ang mga nasirang bato na mapanatili ang balanse ng antas ng mineral. Ang pinakamalusog na pagpipilian ay sariwa lean turkey na hindi pa naproseso. Ang mga paraan ng pagluluto tulad ng pagbe-bake, pagpapakulo o light grilling nang walang mabigat na asin o mga nakabalot na pampalasa ay nakakatulong na panatilihing ligtas ang turkey para sa kalusugan ng bato. Ang pagdaragdag ng natural na lasa tulad ng bawang damo o lemon juice ay maaring magpaganda ng lasa ng turkey habang pinoprotektahan pa rin ang mga bato. Ang pagpili ng simpleng sariwang turkey ay nagpapahintulot sa katawan na makatanggap ng malinis na protina at nakakatulong na sustansya habang binababa ang panganib ng mga nakatagong additives na maaaring tahimik na makasira sa paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng ilang sandali upang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button. Malaki ang naitutulong nito upang mas maraming tao ang matuto kung paano protektahan ang kalusugan ng kanilang bato ng natural. Kung meron kang anumang mga katanungan, alalahanin sa kalusugan o personal na karanasan, huwag mag-atubiling iwan ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Nakakatulong ang bawat komento na makabuo ng isang kapaki-pakinabang na komunidad kung saan ang mga tao ay maaaring matuto mula sa isa't isa. Gayun din masarap malaman kung saan ka nanonood at kung ilang taon ka na. Ang kalusugan ng bato ay maaaring magbago sa edad at ang pagbabahagi nito ay nakakatulong na makalikha ng mga video na mas kapaki-pakinabang para sa lahat ng nanonood. Ngayon magpatuloy tayo. Numero 3, whitefish. Ang whitefish ay isa pang pinagmumulan ng protina na madalas ginagamit sa mga kidney diet sa ospital sa buong Estados Unidos. Ang mga uri tulad ng cod tilapia at haddock ay karaniwang pinipili dahil ang mga ito ay magaan, madaling tunawin at nagbibigay ng malinis na protina nang hindi nagdudulot ng labis na presyon sa mga bato. Habang tumatanda ang katawan, maaaring bumagal ang panunaw at ang mabibigat o matatabang karne ay maaaring mas mahirap iproseso. Ang whitefish ay mas madaling matunaw sa panahon ng panunaw na nangangahulugang mas mahusay na magagamit ng katawan ang protina at makakagawa ng mas kaunting dumi ng nitrogen.
Ang dumi ng nitrogen ay isa sa mga pangunahing byproducts na dapat i-filter ng mga bato mula sa dugo. Kapag mas kaunting dumi ang nagawa, mas maayos na gumagana ang mga bato at mas kaunting strain. Maraming clinical dietary studies ang nagpakita na ang mga pasyente na nagsasama ng katamtamang dami ng whitefish sa kanilang dieta ay maaaring makaranas ng mas mahusay na protein tolerance kumpara sa mas mabibigat na karne. Ang isa pang dahilan kung bakit ang whitefish ay itinuturing na kidney-friendly ay ang natural nitong mababang taba. Ang mga karne na may mataas na taba ay maaaring magpataas ng oxidative stress sa katawan na isang proseso kung saan ang mga hindi matatag na molekula ay dahan-dahang sumisira sa mga cell kabilang ang mga sensitibong filtering cell sa loob ng mga bato. Ang whitefish ay naglalaman ng mas kaunting saturated fat na maaaring makatulong na mabawasan ang ganitong uri ng stress. Ang ilang uri ng whitefish ay nagbibigay din ng maliit ngunit nakakatulong na dami ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3s ay kilala sa pagtulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan. Ang pamamaga sa loob ng mga tisyu ng bato ay maaaring dahan-dahang makasira sa mga daluyan ng dugo at mabawasan ang kakayahan sa pag-filter sa paglipas ng panahon. Iminungkahi ng mga pag-aaral sa clinical nutrition na ang pagkonsumo ng omega-3 mula sa isda ay maaaring sumuporta sa mas malusog na daluyan ng dugo at mapabuti ang endothelial function ng kakayahan ng mga pader ng daluyan ng dugo na mag-relax at mapanatili ang tamang daloy ng dugo. Ang malusog na daluyan ng dugo ay napakahalaga dahil ang mga bato ay umaasa sa tuloy-tuloy na sirkulasyon ng dugo upang epektibong alisin ang mga lason. Ang whitefish ay maaari ding makatulong na mapabuti ang balanse ng lipid sa dugo. Ang balanse ng cholesterol at triglyceride levels ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at ang kalusugan ng puso ay malapit na konektado sa kalusugan ng bato. Madalas ipinapaliwanag ng mga doktor na kapag nananatiling malakas ang puso at mga daluyan ng dugo karaniwan ay mas mahusay din ang paggana ng mga bato. Dahil sa mas magaan nitong texture at mas mababang taba ang whitefish, ay madalas inirerekomenda para sa mga pasyente na nangangailangan ng protina ngunit dapat iwasan ang mga pagkain na maaaring magpataas ng trabaho ng bato. Gayunpaman, ang whitefish ay hindi ganap na walang pinsala at mahalaga pa rin ang laki ng bahagi. Kahit na mas magaan ito kaysa sa red meat ang whitefish, ay naglalaman pa rin ng katamtamang dami ng phosphorus. Para sa mga individual na may advanced chronic kidney disease, ang phosphorus ay maaring mamuo sa dugo kung kinain sa malalaking dami. Ang seafood ay natural ding naglalaman ng sodium na maaring mag-ambag sa pagbara ng likido at mas mataas na presyo ng dugo kapag kinakain ng masyadong madalas. Ang isa pang karaniwang alalahanin ay ang frozen o pre-seasoned fish products. Maraming nakabalot na fish fillets ang iniiniksyon ng mga solusyon na nakabase sa asin o mga halo ng pampalasa na maaring tahimik na magpataas ng antas ng sodium na higit pa sa ligtas para sa mga pasyenteng may bato. Ang pinakaligtas na paraan upang isama ang whitefish sa isang kidney-friendly diet ay ang pumili ng sariwang isda na walang pampalasa at panatilihing katamtaman ang mga bahagi. Ang mga paraan ng pagluluto tulad ng pagpapasingaw, pagbe-bake o light grilling ay nakakatulong na mapanatili ang mga sustansya habang iniiwasan ang sobrang asin o hindi malusog na taba. Ang pagdaragdag ng natural na lasa tulad ng damo bawang o lemon ay maaaring magpaganda ng lasa ng isda nang hindi naglalagay ng labis na pasanin sa mga bato. Kapag kinain sa balanse na bahagi at inihanda ng simple, ang whitefish ay maaring magbigay ng malumanay, dekalidad na protina habang sinusuportahan ang kalusugan ng daluyan ng dugo at tinutulungan ng mga bato na gumana ng mas komportable sa paglipas ng panahon.
Numero 4, sariwang hipon. Ang sariwang hipon ay isa sa mga pinakatinatalakay na pagpipilian ng seafood pagdating sa kalusugan ng bato. Hindi ito ganap na nakakapinsala, ngunit hindi rin ito isang pagkain na maaring kainin ng malaya nang hindi iniisip ang laki ng bahagi. Sa maraming US kidney nutrition discussion, ang hipon ay madalas na inilalarawan bilang isang minsanang pagkain. Maari itong magbigay ng ilang benepisyo kapag kinain ng maingat, ngunit maaari rin itong magdulot ng mga problema kung kinain ng masyadong madalas o inihanda sa maling paraan. Ang hipon ay naglalaman ng katamtamang dami ng protina at natural na mababa sa taba na nagpapadali para sa katawan na tunawin kumpara sa mas mabibigat na red meat. Kapag mas madaling tunawin ang protina, karaniwan ay mas kaunting dumi ang ginagawa ng katawan sa panahon ng pagkasira na maaring makabawas sa dami ng trabaho na dapat gawin ng mga bato upang i-filter ang mga lason mula sa dugo. Nagbibigay din ng hipon ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa iba pang sistema ng katawan na konektado sa kalusugan ng bato. Isa sa mga sustansyang ito ay iodine. Mahalaga ang papel ng iodine sa thyroid function, at ang thyroid hormones ay nakakatulong sa pagkontrol ng metabolismo, balanse ng enerhiya at sirkulasyon ng dugo. Ang thyroid at mga bato ay malapit na konektado dahil ang tamang balanse ng hormone ay nakakatulong na mapanatili ang matatag na daloy ng dugo at kontrol sa likido na parehong sumusuporta sa filtration ng bato. Naglalaman din ng hipon ng natural na antioxidant na nakakatulong na protektahan ng mga cell mula sa oxidative stress. Nangyayari ang oxidative stress kapag ang mga nakakapinsalang molekula ay dahan-dahang sumisira sa mga tissue kabilang ang mga cell ng bato. Ang ilang clinical nutrition studies ay nagmumungkahi na ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant ay maaring makatulong na mabawasan ang pangmatagalang pagkasira ng tissue at sumuporta sa paggana ng organ kapag kinain sa balanse na dami. Kahit na may mga benepisyong ito ang hipon, ay naglalaman pa rin ng ilang panganib na dapat maunawaan. Ang hipon ay natural na naglalaman ng mas mataas na kolesterol kumpara sa maraming iba pang pagpipilian ng seafood. Habang ang dietary cholesterol ay hindi nakakaapekto sa bawat tao sa parehong paraan, ang mga taong may sakit sa bato ay madalas na may mas mataas na panganib ng mga problema sa puso at daluyan ng dugo. Dahil ang kalusugan ng puso at kalusugan ng bato ay malakas na konektado, mahalaga pa rin ang pagkontrol sa pagkonsumo ng cholesterol. Naglalaman din ng hipon ng natural na sodium na maaring mag-ambag sa pagbara ng likido at pagtaas ng presyon ng dugo kapag kinain sa malalaking bahagi. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkasira ng bato ayon sa maraming cardiovascular at renal health organization. Ang isa pang alalahanin sa hipon ay ang nilalaman nitong purine. Ang purines ay nagiging uric acid sa loob ng katawan. Kapag sobrang dami ng uric acid ang namumuo, maaari itong bumuo ng mga kristal na nakakairita sa mga kasukasuan at maaring magpataas ng stress sa loob ng mga tissue ng bato. Hindi ito nangangahulugang dapat iwasan ng ganap ang hipon, ngunit nangangahulugan ito na napakahalaga ng portion control. Sa mga unang yugto ng chronic kidney disease, maaaring isama pa rin ang hipon paminsan-minsan, lalo na para sa mga individual na nahihirapan sa mababang pagkonsumo ng protina o anemia. Ang sapat na protina ay maaaring makatulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan at sumuporta sa paggawa ng red blood cell na parehong mahalaga para sa pangkalahatang enerhiya at paggaling. Ang hipon ay nagiging nakakapinsala madalas kapag ito ay naproseso. Ang pinatuyong hipon, inasnan na hipon at frozen, pre-seasoned shrimp products ay madalas na naglalaman ng napakataas na antas ng sodium,
Ang mga form na ito ay maaaring mabilis na magpataas ng pagbara ng likido at magdulot ng mabigat na stress sa filtration ng bato. Ang malalaking bahagi ng hipon na madalas kinakain ay maaari ding magpataas ng uric acid at cholesterol load sa paglipas ng panahon. Ang pinakaligtas na paraan upang tamasahin ang hipon ay ang pumili lamang ng sariwang hipon. Ihanda ito gamit ang simpleng paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw o light grilling at panatilihing maliit ang laki ng bahagi. Ang paggamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang damo o lemon ay maaring mapabuti ang lasa nang hindi nagdaragdag ng sobrang asin. Kapag kinain paminsan-minsan at inihanda ng maingat ang sariwang hipon, ay maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na sustansya habang pinoprotektahan pa rin ang paggana ng bato at nakakatulong na mapanatili ang balanse ng pagkonsumo ng protina. Ang pag-aalaga sa iyong mga bato ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masasamang pagkain. Ito ay tungkol din sa pagpili ng tamang pagkain na nakakatulong sa iyong katawan na gumaling at alisin ang mga lason ng ligtas. Tulad ng tinalakay ngayon, ang ilang karne ay maaring sumuporta sa paggana ng bato kapag ang mga ito ay pinili at inihanda ng maingat. Ang walang balat na chicken breast ay nagbibigay ng malinis na protina na lumilikha ng mas kaunting dumi. Ang lean turkey ay nakakatulong na mabawasan ang pagbuo ng uric acid habang sinusuportahan ang lakas ng kalamnan. Ang whitefish ay nag-aalok ng malumanay na protina na madaling tunawin at sumusuporta sa malusog na daluyan ng dugo. Ang sariwang hipon, kapag kinain sa malit na dami, ay maaaring magbigay ng nakakatulong na sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang balanse sa katawan. Ang pangunahing mensahe ay simple. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mas maraming karne. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas magaan, mas malinis na pinagmumulan ng protina at pagluluto sa mga paraan na nagpoprotekta sa kalusugan ng bato. Ang maliliit na pagpipilian ng pagkain araw-araw ay maaring dahan-dahang makabawas sa stress ng bato, sumuporta sa pag-ayos, at makatulong na mapanatili ang enerhiya habang tumatanda ang katawan. Maraming problema sa bato ang tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon, kaya naman ang malusog na gawin ngayon ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa bandang huli. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Nakakatulong ito upang mas maraming tao ang matuto ng simple at ligtas na paraan upang protektahan ang kanilang mga bato. Kung meron kang mga katanungan, personal na karanasan, o mga paksa na gusto mong matutunan sa susunod, ibahagi ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Ang bawat kwento at tanong ay nakakatulong sa iba na maaring dumadaan sa parehong paglalakbay sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at alagaan ng mabuti ang inyong kalusugan. Ang inyong mga bato ay nagtatrabaho para sa inyo araw-araw at nararapat lamang ang parehong pag-aalaga bilang kapalit.